Ito nga pala guys, magpapalit tayo ng bearing. Pero bago ko to simulan, kung di pa kayo nakapalo, baka naman. Ito guys, kakabit natin. Guys, lalagyan na natin ng grasa yung mga bearing para pag ginamit smooth na siya ulit. Konti lang kasi nakalagay. Mga tatanggalin muna natin yung bearing guys. Guys, natanggal na natin. Ito pala guys, nalagyan na natin ng grasa yung bearing. Kakabit na natin. Ito pala guys, natanggal na natin dalawang bearing. May alog na siya. May alog na siya. Hindi kaya need na siyang palitan. Ito, natanggal na natin siya. Ito yung dalawang bearing. Isa naman, kakabit na naman natin yung bago. Ito yung bago. Nalagyan na rin ng grasa to. Kakabit na natin. Kakabit na natin guys. Kakabit na natin. Ito agad. Ito nga pala guys, nakakabit na natin siya guys. Nakakabit na siya natin sa bottom bracket. Ito guys, pag letter L guys, dito siya sa left pa. Bago natin ikabit, lagyan muna natin ng grasa. Ayan. Lagyan muna natin ng grasa guys. Okay, maghinayang sa grasa guys. Para sa susunod na tatanggalin, hindi mahirap tanggalin guys. Pati dito rin sa bottom bracket, lagyan din dyan. Yan guys, lalagay na natin. Tama ba? Yan, dalawang spacer. Huwag nyo muna guys gagamitan ng tools guys. Huwag nyo muna gamitin. Kamayin nyo muna. Huwag nyo muna gagamitan ng tools. Para di masira yung thread, huwag nyo muna gagamitan ng tools. Kamayin nyo muna. Kaya ako ginagamitan ng basahan guys, madulas. Yan. Yan, nakabit na natin guys. Yan siya. Yan. Yan guys. Ito naman din sa kabila. Bago natin, huwag yung titipirin sa grasa guys. Huwag yung titipirin sa grasa guys. Mas maganda ng maraming grasa kaysa wala. Mahirap kasi tanggalin pag na-stuck. Kaya huwag yung titipirin sa grasa. Pati yung bearing guys, nilagyan ko na rin. Pati bago nyo isalpak yung bearing, lagyan nyo muna ng grasa. Yan, konting tips sa mga newbie. Yan.
Bago nyo isalpak, lagyan nyo muna ng grasa. Huwag nyo muna gagamitan ng tools, kamay muna. Hanapin nyo muna yung tamang pwesto bago nyo gamitan ng tools para di masira yung thread. Kamay-kamay lang muna. Ito na guys, nakabit na natin yung dalawang ano doon. Next naman guys, ipitan na natin. Ito nga gamit ko pang higpit. Kahit hindi na sobrang higpit, din naman na matatanggal yan. Saktong higpit lang, baka masira yung thread sa loob. Siguraduhin nyo ng tama yung pagkalagay nyo kasi dito sa hinihigpitan ko dapat right dyan. Siguraduhin nyo lang tama kasi pag nagkamali yan, malaking problema ang mangyayari. Mas maganda siguraduhin nyo muna. Basta dito lagi yung left, dito yung right sa kabila. Yan. Tapos lalagay na tong mga rubber na to. Sasalpak na yung mga rubber dyan. May sipon ako guys. Tapos kakauwi ko lang din galing sa school. Eto pag uwi ko, kinuha ko agad yung Shopee ko na in-order ko. Kakabit na natin mga takip. Yun na, nakakabit na. Pati ito guys, bago nyo isalpak tong crank, lagyan na muna ng grasa para smooth yung pag-ikot. Nalagyan mo na ng grasa para maayos yung pag-ikot. Yan guys. Tapos sasalpak. Bago din nyo isalpak din yan, lagyan nyo rin dyan ng grasa para hindi mga lawang yan. Kakabit na natin. Smooth na siya. Wala na rin siyang kalog. Higpitan natin ng dalawang allen dito. Lalagyan ko na rin ng grasa yan sa loob. Higpitan nyo na guys. Siguraduhin nyo na mahigpit kasi pag rides nyo yung pala maluwag, baka magaya kayo sa may mga nasesemplang, natatanggalan sila ng crank. Kaya kailangan siguraduhin na mahigpit yung pagkalak nito. Siguraduhin nyo na mahigpit, double check nyo. Huwag naman sobra-sobra pa kasi masobrahan sa higpit. Imbis na ihigpitan lang, magpapalit pa ng bagong crank ka. Baka imbis na crank lang papalitan, imbis na hihigpitan nyo lang yung bearing, napapalit pa kayo ng crank. Nasira yung lalagyanan ng bolts. Ayan na guys, okay na.
smooth na siya.